Noong August 2, 2026, namaya pa ang veteran entertainment reporter at radio personality na si Jobert Sucaldito, isang balitang ikinagulat ng entertainment industry. Sa mga unang oras matapos ang kanyang pagpanaw, marami ang nagtanong kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Makalipas ang isang araw, nagsalita ang kanyang anak na si Carlo Brian Sucaldito at nagbigay linaw sa mga pangyayaring humantong sa pagkawala ng kanyang ama. The Philippine Showbiz List presents tunay na dahilan sa pagkamatay ni Jobert Sucaldito. Jobert's battle with heart blockage, anxiety, and sleepless night. Ilang linggo bago ang kanyang pagpanaw, tahimik nang nakikipagbuno si Jobert sa malubhang karamdaman. Noong July 2026, dinala siya ng madalian sa Providence Hospital sa Quezon City dahil sa mabilis na paghina ng kanyang katawan. Sa pagsusuri ng mga doktor, natuklasan na mayroong 2 baradong artery sa kanyang puso. Dahil sa kritikal na kondisyong ito, mariing inirekomenda ng mga medikal na eksperto na ipasok si Jobert sa ICU, ngunit tinanggihan ni Jobert ang mungkahi ng mga doktor. Sa kagustuhang patuloy na lumaban sa labas ng ospital, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang pamilya ang mga linyang, "Kaya ko at okay ako." Ipinasya ng kanyang anak na igalang ang desisyong ito, kaya sa tulong ng kanilang mga kaibigan, dinala si Jobert pabalik sa kanyang tahanan. Ang pinsala sa kanyang puso ay nagdulot ng malubhang epekto sa kanyang mental at pisikal na kalusugan. Ayon na rin sa huling mga pahayag ni Jobert, inatake siya ng matinding anxiety at kawalan ng kakayahang makatulog sa huling 2 buwan ng kanyang buhay. Literal na hindi makatulog si Jobert sa loob ng kanyang sariling bahay. Umaabot lamang sa 1.5 oras ang kanyang tulog araw-araw sa loob ng higit sa 1 buwan, isang bagay na inilarawan niya mismo bilang sobrang nakakatakot. Dahil dito, humanap siya ng paraan upang makapagpahinga sa tulong ng kaibigan niyang businessman na si Dr. Percival De Leon na kilala bilang Daddy Doc. Halos araw-araw ay nakikitambay at natutulog si Jobert sa isang folding bed sa dining room o mga sofa ng Adonis Bar bago at pagkatapos ng operasyon nito. Doon ay nakakakuha siya ng putol-putol, ngunit umaabot sa 5 oras na tulog na kahit papaano ay nagbibigay buhay sa kanya. Sa kanyang mga huling sulat, inamin niyang palagi siyang lutang dahil sa puyat at nananalangin na sana ay malagpasan niya ang pagsubok upang manormalize muli ang kanyang buhay. Jobert's final glimpse of showbiz and a seeming premonition. Sa kabila ng unti-unting paghina ng katawan, hindi hinayaan ni Jobert ang kanyang sarili sa lungkot. Noong Miyerkules ng gabi, July 29, dumalo pa siya sa paglulunsad ng kanta ni Andrew E. Nakipagkwentuhan pa siya sa mga kapwa reporter sa labas ng club Lagpas Hating Gabi, kung saan idinaing niya ang hirap ng kakaunting tulog dahil sa bara sa kanyang puso. Noong Sabado, August 1, 2026, isang araw bago siya pumanaw, nag-iwan si Jobert ng isang mahabang mensahe sa Facebook. Pinasalamatan niya ng buong puso si Daddy Doc sa pagpapakain at pagpapatuloy sa kanya, ang kanyang anak na si Carlo Brian, ang kanyang apong si Lenlen, at ang kanyang mga kapatid na sina Bong at Jackie sa walang sawang pag-aalaga at pagdarasal para sa kanya. Para sa mga kasamahan sa industriya, ang biglaang pagbuhos na ito ng pasasalamat ay tila naging isang pahiwatig o premonition ng kanyang nalalapit na pamamaalam. Sa katunayan, 2 araw bago ang kanyang kamatayan, masigla pa siyang nag-record ng halos 1 oras na episode para sa kanyang online show na OOTD kasama ang co-host na si Direk Chaps Manansala. At noong umaga ng Linggo, August 2, naganap ang hindi inaasahang trahedya sa loob ng kanyang silid sa kanyang residence sa Camias, Quezon City sa pagitan ng 9:45 a.m. at 10:15 a.m. Agad siyang isinakay sa sasakyan at isinugod sa Philippine Heart Center. Sa loob ng emergency room, ibinuhos ng mga medikal na tauhan ang lahat ng kanilang kakayahan upang i-revive umuling buhayin si Jobert. Subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap, opisyal siyang idineklarang dead on arrival sa ganap na 10:30 a.m. The true cause of Jobert's death. Nitong Lunes ng umaga, August 3, pinost ni Carlos sa Facebook account ni Jobert ang official statement ng kanilang pamilya kung ano ang ikinamatay ng kanyang ama. Ayon sa opisyal na medikal na pagsusuri na ipinaliwanag ng mga doktor sa Philippine Heart Center, ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Jobert ay cardiac arrest o ang biglaang paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. Habang mag-isa sa kwarto, dumanas si Jobert ng isang biglaang atake. Dahil sa medikal na krisis na ito, bigla siyang nawala ng malay, nag-collapse
at bumagsak ng napakalakas sa sahig. Ang matinding pagbagsak ay nagdulot ng malaking pasa sa kanyang noo at sugat sa kanyang mga labi. Natagpuan siya ng kanyang kasama sa bahay na walang malay. Sa kabila ng malungkot na wakas, nagpapasalamat si Carlo dahil sa huling 2 linggo ng buhay ng kanyang ama ay napuno ng ligaya. Ipinasya ni Jobert na itago ang kanyang sakit upang walang mag-alala sa kanya. Sa huling 14 na araw na yon, nagawa pa nilang mag-ama na mag-road trip. Ito ang mga sandaling itinuturing ng kanyang anak na pinakamahalaga at hindi malilimutan sa kanyang buong buhay. Jobert's final wish and Boy Abunda's promise. Kasunod ng pagpanaw ni Jobert, isang emosyonal na pahayag ang ibinahagi ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk. Ibinunyag niya na mayroong huling habilin si Jobert sa kanya. Ang pakiusap na si Boy Abunda ang dapat unang-unang makakaalam sa labas ng pamilya kapag siya ay sumakabulong buhay na. Ang habiling ito ay nag-ugat sa isang matagal ng pangako sa pagitan ng magkaibigan. Madalas sabihin ni Jobert kay Boy na gusto niya kapag siya ay pumanaw, maayos ang kanyang libing. Sa harap ng telebisyon, umiiyak na nangako si Boy sa anak ni Jobert na tutuparin niya ang sumpaan. Siya ang personal na mag-aasikaso at magpupondo upang masigurong mabigyan ng isang desente, maayos at marangal na libing ang kanyang itinuturing na most loyal friend.